Kaya nga makikita mo dun sa dito sa nakaraang 3 araw na selebrasyon ng EDSA, lumalabas yung banner na itigil ang Chacha, ikulong si Digong. No? Itigil ang Chacha, papasukin ng ICC. So, sinesegue nila ron na hindi kami pro Duterte. Anti-Chacha kami, pero hindi kami pro Duterte. Yun yung mensahe nitong nakaraang 3 araw. No? Yun ang ine-emphasize nila. Na ito yung tunay na oposisyon. No? Yun yung mensahe. At kasama yung simbahan. Officially, nandun yung Catholic Bishops Conference. Dito sa anti-Chacha people power activities na ito. Kahapon nga, mismo yung presidente ng CBCP, yung nagmisa sa EDSA Shrine, si Bishop Ambo David. No? Tapos nung unang araw, may mga 3 obispo na sumama dun sa rally ng EDSA. Remembrance ng EDSA. So dito kasama uli yung simbahan. Pero hindi sila tumatawag ng people power against the government. No? Tatawag sila ng people power against Chacha. Dahil yung people power against the government, mas epektibo yan o mas justified yan kung walang tinatawag na democratic space. Ibig sabihin kung merong diktadura na mangyayari, doon epektibo ang people power. Dahil nawala yung espasyo ng demokrasya. Pero sa ngayon naman, no, kahit marami kang criticism sa gobyerno, kay Bongbong Marcos, meron namang democratic space. No? Di ba? Nandito tayo sa Politiscope, marami tayong pinabatikos. Di ba? Pero hindi pa naman, wala pa namang dumadampot sa atin. Na isa na tayo. Hindi pa naman tayo wanted. No? At ang ating mga kalaguyo lang dito ay ilang mga trolls, no? Kayang-kaya naman ni Michael, no? So, ibig sabihin, bakit mo pa bagsakin yung gobyerno? Meron namang espasyo. You can criticize the government nang hindi mo pinapabagsak. Iba kasi yung people power no 86 merong dictatorship noon eh. Diba? Ngayon naman wala. Ngayon, kung magkakaroon in the future, doon baka. No? Baka magkaroon ng people power. Kaya itong call nila ng pag-aalsa na sinabi ni Digong nung Davao Rally ay talagang lang ito about the threats against them ng ICC.